Ako si Ramon, isang binatilyong mahilig sa pakikipagsapalaran kasama ang aking mga pinsang sina Marco at Tomas. Namumuhay kami sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Antique, napapalibutan ng mga bundok na parang mga higanteng nakahiga sa dilim at kagubatan na puno ng mga lihim na hindi mo masabi ng buo. Mga puno na ang mga sanga ay parang mga kamay na humahawak sa hangin ng gabi, at mga ugat na parang mga ugat ng mga patay na hindi nabuburi. Dahil sa aming hilig sa pagsisiyasat at pakikipagsapalaran, madalas kaming magtungo sa mga liblib na lugar upang mag-explore, mga lugar na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kaba na parang mga bulong mula sa lupa, na nagpapaalala na hindi lahat ng nakikita ay tunay at hindi lahat ng naririnig ay mula sa mga hayop. At dahil narito kami sa bayang ito, hindi maiiwasan na maraming kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na umano inaninirahan sa mga kagubatang ito. Mga kwento ng mga anino na gumagalaw sa gabi, ng mga ungol na parang hininga ng mga kaluluwa na naghihintay ng laman, at ng mga mata na nagliliwanag sa dilim na handang lamunin ang sinumang mapadpad. Subalit bilang mga binata, hindi namin masyadong pinapaniwalaan ang mga kwentong iyon, inaakala naming mga alamat lamang na nagmumula sa mga matatandang dila na puno ng hamog at takot. Ngunit sa loob ng aming mga dibdib ay may maliit na boses na bulong na baka totoo ang mga iyon, na baka ang bawat puno ay may mga mata na nakatingin sa amin. Isang umaga, dumating ang aking mga pinsan sa aming bahay, ang kanilang mga mukha na puno ng kagalakan na parang hindi nila alam ang mga anino na naghihintay sa kanilang mga hakbang. May exciting na balita sila para sa akin, balita na parang isang awit ng hangin na nagdadala ng pangako ng kagandahan. Ngunit sa likod ay may amoy ng bulok na dahon at dugo. Uy, Ramon, narinig namin na may bagong kagubatan na natuklasan hindi kalayuan dito sa ating bayan. Gusto naming puntahan at galugadin yon, mga puno na hindi pa nakikita ng sinuman, mga sapa na kumikinang ngunit may anino sa ilalim na hindi mo makita, wika ni Marco na mukhang na-excite na. Ang kanyang mga mata na nagliliwanag na parang bituin sa gabi. Ngunit hindi niya alam na ang mga bituin na iyon ay maaaring mga mata ng mga nilalang na naghihintay sa dilim. Nga, Ramon. Sabi daw doon, maraming walang katulad na halaman at hayop, mga bulaklak na namumula na parang dugo, at mga hayop na may mga mata na hindi kumukurap sa gabi. Sabi nga ng iba, doon daw nakatira ang tribo ng mga katutubo na may mga ritual na hindi mo maipaliwanag, na nagdudulot ng mga tunog na parang mga daing sa gitna ng katahimikan, dagdag ni Tomas. Ang kanyang boses na puno ng sigasig na halo ng isang kaba na hindi niya inaamin. Kaagad kong naisip na ito ang pagkakataon para sa isa na namang pakikipagsapalaran, pagkakataon na parang isang pinto sa isang mundo na puno ng kagandahan at panganib, na nagdudulot ng kaba sa aking dibdib na parang mga kamay na humahaplos sa aking balat mula sa dilim. Sige ba? Kailan tayo aalis? Masayang tanong ko sa kanila, habang ang aking isip ay naglalaro ng mga imahe ng mga puno na sumasayaw sa hangin, ngunit sa loob ay may mga anino na gumagalaw na parang mga paa ng hindi nakikitang nilalang. Ngayong umaga na kung pwede. May nakausap kasi kami kahapon na magdadala sa atin doon. Papunta na siya rito maya-maya. Kaya bilisan mo nang maghanda, tugon sa akin ni Marco, ang kanyang ngiti na parang yakap sa gitna ng kaba na hindi namin inaamin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad akong nagbihis at naghanda ng aking mga dadalhin, mga backpack na puno ng tubig at pagkain. Ngunit hindi ko alam na ang mga iyon ay hindi sapat laban sa gutom ng mga nilalang na naghihintay sa kagubatan. Ang tibay talaga ng aming samahan ng mga pinsan ko pagdating sa mga ganitong bagay, samahan na parang dugo na nagdudugo sa iisang ugat, ngunit hindi namin alam na ang dugong iyon ay maaaring maging ulam sa mga bibig ng dilim. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na ang sinasabi nilang magdadala sa amin papunta sa bagong natuklasang kagubatan, si Mang Elias, ang matandang lalaking kapitbahay namin na kilala bilang magaling na tour guide sa aming lugar. Ang kanyang mukha na puno ng guhitan ng panahon na parang mga galos mula sa mga hindi sinasabing laban sa mga anino ng gubat. Ayos na ba kayong tatlo? Halina at nakaabang na ang sasakyan natin doon sa daan na madilim kahit sa araw, na parang bibig ng isang higante na naghihintay ng mga bihag, anyaya sa amin ni Mang Elias. Ang kanyang boses na mababa at garalgal na parang bulong mula sa lupa. Tumango kaming tatlo bilang sagot, ang aming mga puso ay kumakabog ng sigasig na halo ng isang kaba na hindi namin inaamin. Sabit na kaming makarating sa pupuntahan para makapagsimula na ng bagong adventure na parang isang awit ng hangin na nagdadala ng pangako, ngunit sa likod ay may mga tunog ng mga paa na kumakalmot sa lupa.
Humakbang na kami palabas ng bahay, hanggang sa harapin ang anumang hamon ng aming bibisitahing lugar, hamon na parang mga kuko na naghihintay sa bawat sulok. Pagkasakay namin sa sasakyan, muling nag-usap-usap kami tungkol sa lugar na aming pupuntahan, ang mga bintana na nagpapasok ng hangin na malamig na parang hininga ng mga ninuno. Ayon kay Mang Elias, matatagpuan ito sa kabilang bayan at kailangan pa naming magbiyahe ng halos 1 oras upang marating ang lugar, biyahe na puno ng mga tanawin ng mga bundok na parang mga katawan ng mga higante na natutulog. Ngunit ang kanilang mga mata ay mga kuweba na madilim at naghihintay ng mga bihag. Habang naglalakbay, ang araw ay nagbabaga sa itaas, ngunit ang hangin ay biglang nagiging mabigat, puno ng amoy ng lupa at isang baho na parang bulok na dahon na nakalubog sa tubig ng maraming taon. Sa wakas ay nakarating na rin kami sa bayan kung saan matatagpuan ang bagong natuklasang kagubatan, kagubatan na parang isang mundo na hindi pa nahahawakan ng tao, puno ng mga puno na ang mga ugat ay parang mga braso na humahawak sa lupa, at mga dahon na parang mga balat ng mga patay na hindi nabuburi. Napag-alaman naming ang kagubatang ito ay bahagi ng isang protektadong rehiyon ng gobyerno. Rehiyon na parang isang bilangguan para sa mga lihim na hindi dapat makawala, marahil ito ang dahilan kung bakit ngayon pa lang ito natuklasan ng mga tao. Ngunit ang mga lokal ay bulong na ang mga iyon ay hindi bagong natuklasan, kundi muling nabubuksan ang mga pinto sa mga nilalang na matagal nang natutulog sa dilim. Agad naman kaming naghanap ng mapaparadahan, mga lugar na walang tao, na parang iniiwan ng mga multo. Nagpasya kaming kumuha muna ng reserbasyon para sa aming pagtutuluyan mamayang gabi. Ayaw pa kasing umuwi ni Mang Elias dahil pakiramdam niya delikado kung sa gabi pa siya magmamaneho pa uwi. Gabi na puno ng mga anino na gumagalaw, ng mga ungol na parang mga hininga ng mga gutom na kaluluwa. Sumang-ayon naman kami sa kanyang desisyon, ang aming mga dibdib ay puno ng sigasig na halo ng isang kaba na parang mga kamay na humahaplos sa aming mga leg. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa isang maliit na karinderya para magpalakas ng sikmura, karinderya na puno ng amoy ng ulam na mainit, ngunit halo ng isang baho ng lupa mula sa malapit na gubat. Habang kumakain, nakipag-usap ulit kami kay Mang Elias tungkol sa kagubatang pupuntahan namin. Ang bawat subok ng pagkain ay walang lasa dahil sa kaba na dumadapo sa aming mga dila. Sa totoo lang, mga bata, may mga kwento akong naririnig tungkol dyan sa kagubatang iyon, kwento ng mga nawawalang tao, ng mga sigaw na nawawala sa hangin ng gabi, at ng mga anino na hindi nawawala kahit sa tanghali, babala ni Mang Elias. Ang kanyang boses na mababa na parang bulong mula sa libingan, na nagdudulot ng lamig sa aming mga ugat na parang yelo mula sa impyerno. Ano pong mga kwento yun, Mang Elias? Tanong kaagad ni Tomas, ang kanyang mga mata na puno ng kuryosidad na halo ng takot na hindi niya inaamin. Sabi kasi ng iba, may mga misteryosong bagay na nangyayari dyan. Lalo na tuwing gabi, meron daw mga nakakarinig na mga malalakas na hiyaw na parang mga hayop pero may kasamang boses ng tao. Hiyaw na parang mga daing ng mga kaluluwa na naghihintay ng laman, na nagpapatalo ng mga hayop at nagdudulot ng katahimikan na parang patay na lungsod. Tila nanginginig na sagot ni Mang Elias, ang kanyang mga kamay na hawak ang tasa ng kape na parang hawak niya ang mga alaala ng mga biktima. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ko ang maliit na pagkabahala sa mga pinagsasabi ni Mang Elias. Pagkabahala na parang isang anino na dumadampi sa aking balat, na nagdudulot ng init sa aking mga ugat na parang apoy mula sa loob. Ngunit dahil ayaw kong mawala ang excitement ng aking mga pinsan, sinubukan ko itong itago. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may boses na bulong na baka ang mga kwentong iyon ay hindi alamat, kundi mga babala na hindi namin pinansin. Saka naririnig ko rin na may mga taong pumasok dyan pero hindi na nakabalik, mga katawan na hindi na natagpuan, mga buto na nakakalat sa gilid ng mga puno na parang palamuti ng mga nilalang, at mga sigaw na naririnig pa rin sa hangin tuwing buwan ng Hulyo. Dagdag pa niya, ang kanyang mga mata na malayo na parang nakikita na niya ang mga anino ng mga biktima. Napatingin ako sa aking mga pinsan at kitang-kita ko sa kanilang mga mata na medyo kinabahan na sila, kinabahan na parang mga dahon na nanginginig sa hangin ng unos, pero kaagad din nilang binago ang kanilang reaksyon. Ang kanilang mga ngiti na pilit na parang maskara laban sa takot. Hayaan mo, Mang Elias. Mag-iingat kami at saka kasama ka naman namin eh. Kaya panatag kami sa experience mo, wika ni Marco habang nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay parang isang pader na nag-ugnay ng kaba sa loob. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng pinsan ko. Totoo naman. Medyo natakot nga lang ako sa sinabi ni Mang Elias, takot na parang mga kamay na humahapit sa aking lalamunan,
pero kumpiyansa naman ako sa kakayahan niya bilang tour guide na mag-iingat sa amin. Kakayahan na parang isang cruise laban sa mga demonyo sa gubat. Sinubukan ko na lang hindi isipin ang mga kwentong yon dahil baka mawala ang aking sigla, sigla na parang isang ilaw sa gitna ng dilim, ngunit ang dilim ay laging naghihintay sa sulok. Pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa sasakyan at pumunta sa aming nireserbahang hotel, hotel na matanda at puno ng mga tunog sa gabi na parang mga bulong ng mga ninuno. Doon muna kami maghahanda bago pumunta sa kagubatan nang makarating sa hotel. Dali-dali kaming umakyat sa kwarto, ang mga hagdan na parang mga ugat na kumakalmot sa aming mga paa. Agad naming nilatag ang aming mga gamit at binuo ang aming mga plano para sa adventure kinabukasan, plano na puno ng mga tawa, ngunit sa loob ay may kaba na parang mga anino sa bawat sulok ng mapa. Saglit kaming nagplano kasama si Mang Elias kung paano namin arukin ang lugar nang hindi nawawala sa daan na madilim at puno ng mga baging na parang mga tanikala. Inabisuhan kami ni Mang Elias na huwag kaming lalayo ng mag-isa at lagi kaming magkakasama dapat, payo na parang isang dasal laban sa mga nilalang na gumagapang sa gabi. Taos puso naming sinunod ang kanyang payo, ngunit sa loob ng aking isip ay may boses na bulong na baka hindi sapat ang mga iyon laban sa gutom ng kagubatan. Matapos ang ilang sandali, napagdesisyonan naming humiga muna sandali. Kailangan naming magpahinga ng maigi bago ang adventure bukas, pahinga na parang isang katahimikan bago ang unos. Inabutan na rin kami ng gabi kaya naghanda na kaming matulog, ang mga bintana na nagpapasok ng hangin na malamig na parang hininga ng mga patay. Habang nakahiga na ako sa higaan, naiisip ko ang mga sinabi ni Mang Elias kanina, mga sinabi na parang mga sumpa na sumasabit sa aking isip, nagdudulot ng mga imahe ng mga hiyaw sa gabi at mga anino na lumalaki sa buwanang liwanag. Ramdam ko ang maliit na takot at nerbiyos sa aking dibdib, takot na parang mga kuko na kumakalmot sa loob ng aking dibdib na nagpapabilis ng aking tibok ng puso. Subalit agad kong tinanggal sa aking isipan. Wala namang dapat ipangamba, kasama ko naman ang aking mga pinsan at kaibigan kong si Mang Elias. Binaliwala ko na lang ang lahat ng mga agam-agam at pilit na ipinipilit sa aking sarili na makatulog, ngunit sa loob ng aking mga mata ay may mga anino na gumagalaw, mga puno na may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na ako, ang araw na sumisikat na parang isang ilaw na hindi sapat laban sa mga anino ng nakaraan. Masigla akong tumayo at ginising din ang aking mga pinsan, masigla na parang hindi na tinag ng mga panaginip ng gabi. Halatang excited na din sila sa adventure na aming haharapin ngayon, ang kanilang mga mukha na puno ng kagalakan na parang hindi nila narinig ang mga bulong sa gabi. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin si Mang Elias sa aming silid, ang kanyang hakbang na mabigat na parang nagdadala ng mga alaala ng mga hindi sinasabing panganib. Kaagad siyang naghanda ng aming almusal, bago kami umalis, almusal na mainit, ngunit walang lasa, dahil sa kaba na dumadapo sa aming mga dila. Habang kumakain, muling pinag-usapan namin kung paano ang takbo ng aming araw para sa adventure. O siya mga bata, handa na ba kayo? Tandaan nyo ha, huwag masyadong lalayo ng mag-isa. Lagi kayong magkakasama, dahil sa gubat na iyon, ang mga anino ay hindi lamang anino, at ang mga tunog ay hindi lamang hangin, paalala sa amin ni Mang Elias, ang kanyang boses na puno ng bigat na parang hawak niya ang mga lihim ng kagubatan. Opo, Mang Elias, sabay-sabay na nasagot namin, ang aming mga boses na matatag ngunit halo ng isang kaba na hindi namin inaamin. Matapos kaming kumain ay agad kaming lumabas ng hotel at sumakay sa sasakyan ni Mang Elias, sasakyan na lumulusob sa daan na parang bibig ng isang hayop. Mga ilang minuto pagkatapos ay nakarating na rin kami sa baybayin malapit sa kagubatan, baybayin na puno ng mga bato na parang mga buto na nakakalat, at hangin na mabigat na parang nagdadala ng amoy ng dagat at bulok na laman. Doon na kami mag-o-offroad gamit ang sasakyan patungo sa loob ng kagubatan, ang gulong na kumakalmot sa lupa na parang mga kuko na naghuhukay ng landas. Habang papasok sa lugar, napansin ko ang kakaibang aura ng kagubatan, aura na parang hininga ng isang higante na natutulog, na nagdudulot ng kaba sa aking balat na parang mga daliri ng dilim. Ang mga puno rito ay napakatayog na para bang mga gusali mula sa impyerno. Ang mga dahon nito ay napakalalim ang luntian na animoy humihiwalay sa puting ulap sa langit at ang paligid nito ay banayad na sinasarhan ng hamog na para bang misteryosang kurtina. Kurtina na nagtatago ng mga mata na nakatingin sa amin mula sa mga sanga. Ang ganda pala rito, Mang Elias
wika ko habang tinitingnan ang paligid. Ngunit ang kagandahan ay halo ng isang kaba na parang may mga bulong sa hangin na hindi mo marinig ngunit nararamdaman mo sa mga ugat. Nga, Ramon, grabe para talagang nasa ibang mundo tayo. Mundo na puno ng mga lihim na hindi mo gustong malaman, sagot ni Tomas na gulat din sa nakikita. Ang kanyang boses na puno ng paghanga, ngunit halo ng isang nerbiyos na parang hawak niya ang isang kutsilyo sa dilim. Patuloy lang kaming dumadaan sa makipot na daang lupa, pinagmamasdan ng magagandang tanawin na parang isang pintura ng kagandahan, ngunit sa bawat sulok ay may mga anino na lumalaki na parang mga kamay na humahabol. Makalipas ang ilang sandali, biglang huminto si Mang Elias. Ito na mga bata. Mag-iwan muna tayo ng sasakyan dito ha. Maglakad na lang tayo papasok para mas madaling galugarin ang lugar, ani Mang Elias, ang kanyang mukha na seryoso na parang nakikita na niya ang mga anino na naghihintay sa amin. Pumayag naman kami at agad na bumaba sa sasakyan, iniwan muna namin ito sa isang ligtas na lugar na parang isang libingan na walang bantay, at nagpatuloy ng paglalakad. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng tunog ng mga dahon na parang mga bulong ng mga patay. Habang papasok, patuloy pa rin ang aming pagmamast sa paligid, pagmamast na puno ng kagandahan, ngunit halo ng isang amoy na hindi maipaliwanag, parang bulok na prutas na nakalubog sa tubig ng maraming taon. Matapos ang ilang minuto, narating na namin ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, bahagi na parang puso ng isang halimaw, puno ng mga puno na ang mga ugat ay parang mga braso na humahawak sa aming mga paa. Doon mas lalong kita ang ganda at ang kingyaman nito, maraming iba't ibang uri ng halaman at bulaklak ang nakatanim, mga bulaklak na namumula na parang dugo na kumukulo, at mga bungang hindi pamilyar sa aming mga mata na parang mga mata ng mga nilalang na nakatingin. Grabe, Marco, ang gaganda pala talaga ng mga bulaklak dito. Tingnan mo yung kulay nila oh. Kaiba sa normal, kulay na parang dugo na hindi natutuyo, wika ni Tomas, ang kanyang daliri na humahaplos sa isang bulaklak na parang hawak niya ang isang puso na nagbabaga. Nga, Tomas. Para silang may kakaibang magic na parang sumpa na nagdudulot ng kaba sa aking balat, sagot ko habang hawak ang isang namumula-mula ng bulaklak. Ang petalo nito na malamig na parang balat ng patay, na nagdudulot ng init sa aking mga ugat na parang apoy mula sa loob. Subalit sa gitna ng aming paghanga, may kakaibang pakiramdam na dumapo sa akin, pakiramdam na parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa mga puno, mga mata na hindi kumukurap at puno ng gutom na hindi mo maipaliwanag. Mga bata, ingat kayo sa mga halaman na yan. Hindi lahat ng maganda ay mabuti, minsan, ang kagandahan ay maskara ng mga ngipin na matulis sa dilim, babala ni Mang Elias, ang kanyang boses na mababa na parang bulong mula sa mga ugat ng puno. Patuloy kaming nag-explore, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng tunog ng mga dahon na parang mga hininga ng mga patay, ngunit ang excitement ay hindi nawawala, kahit na ang hangin ay biglang nagiging mabigat, puno ng amoy ng lupa at isang baho na parang dugo na hindi nabubura ng ulan. Maya-maya, nakita namin ang isang sapa na kumikinang sa ilalim ng mga sanga. Sapa na tubig ay malinaw ngunit sa ilalim ay may mga anino na gumagalaw na parang mga kamay na humahabol sa aming mga refleksyon. Tingnan nyo, parang paraiso to, sabi ni Marco, ngunit ang kanyang tawa ay pilit, na parang nararamdaman na rin niya ang kaba na dumadapo sa aming mga balat. Habang naglalakad, narinig namin ang unang tunog, isang mababang ungol mula sa malayo, na parang hininga ng isang hayop na may boses ng tao, na nagdudulot ng lamig sa aming mga ugat na parang yelo mula sa impyerno. Ano yon, Mang Elias? Tanong ko, ang aking boses na nanginginig na parang dahon sa hangin. Wala yan, mga bata. Mga hayop lang, o baka hangin, sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay lumilingalingala na parang nakikita na niya ang mga anino na lumalapit. Ngunit hindi nawala ang tunog, unti-unti itong lumalapit, na parang mga paa na kumakalmot sa lupa, na nagdudulot ng kaba sa aming dibdib na parang mga kamay na humihigpit. Biglang, sa gitna ng isang maliit na lilim ng puno, nakita namin ang unang tanda ng hindi normal, mga buto na nakakalat sa gilid ng daan, mga buto na parang ng mga hayop, ngunit may hugis na parang mga daliri ng tao, na nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw na parang mga mata ng mga patay. Ano to? Bulong ni Tomas, ang kanyang mukha na nagiging maputla na parang patay na tao. Mga buto ng hayop, sabi ni Mang Elias, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, na parang alam niya na hindi iyon totoo, hindi hayop ang mga iyon, kundi mga labi ng mga bihag na hindi na nakabalik.
Patuloy kaming naglakad, ngunit ang bawat puno ay parang may mga mata, ang bawat dahon ay parang mga dila na humahaplos sa aming balat, at ang hangin ay puno ng amoy ng bulok na laman na hindi mo maipaliwanag. Maya-maya, narating namin ang isang maliit na kampo, mga kubo na matanda at nakapulupot ng mga baging na parang mga ugat ng mga demonyo, na nagdudulot ng kaba na parang may mga boses na bulong mula sa loob. Dito tayo magpahinga muna, sabi ni Mang Elias, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na parang nakikita na niya ang mga anino na lumalapit. Habang nag-aaral kami ng mapa, biglang lumabas mula sa isang kubo ang isang grupo ng mga tao, mga katutubo na ang kanilang mga mukha ay puno ng guhitan na parang mga peklat mula sa mga ritwa ng dilim. Ang kanilang mga ngiti na walang init na parang maskara ng mga hayop. Mga dayuhan, ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ng isa, ang boses niyang mababa na parang ungol mula sa lalamunan ng isang halimaw. Nag-i-explore lang po, sagot ko, ngunit ang aking dibdib ay kumakabog na parang tambol ng digmaan. Inanyayahan kami nilang sumama sa kanilang ritual, isang ritual na puno ng mga awit na parang mga daing, ng mga apoy na nagliliwanag ng pula na parang dugo, at ng mga amoy na parang bulok na karne na naghahalo sa hangin. Sumali kayo, makikita niyo ang tunay na kagandahan ng gubat, sabi ng pinuno, ang kanyang mga mata na makipot na parang mga talim na handang piraso ang aming mga kaluluwa. Sumama kami, hindi alam na ang ritual na iyon ay hindi para sa kagandahan, kundi para sa gutom ng tribo ng mga aswang na nagpapanggap na katutubo, na naghihintay ng mga dayuhan tulad namin bilang ulam sa gitna ng gabi. Sa gitna ng ritual, nakita namin ang unang katotohanan, ang kanilang mga ngipin na lumalaki na parang mga talim, ang kanilang mga mata na nagliliwanag ng pula na parang apoy mula sa impyerno, at ang kanilang mga kamay na may mga kuko na matulis na parang mga sanga ng puno ng demonyo. Takbo, sigaw ni Mang Elias, ngunit huli na, hinabol kami ng mga nilalang, ang kanilang mga ungol na parang mga hiyaw ng mga kaluluwa sa impyerno, ang kanilang mga paa na mabilis na parang mga anino sa gabi. Tumakbo kami sa kagubatan, ang mga sanga na kumakalmot sa aming mga balat na parang mga kuko, ang hangin na puno ng amoy ng dugo at gutom. Ngunit sa wakas, nakaligtas kami, ang aming mga katawan na puno ng sugat ngunit buhay. Ang kagubatan na iyon ay hindi paraiso, kundi isang lungga ng mga aswang, at ang aming adventure ay naging bangungot na hindi namin malilimutan, bangungot na puno ng mga mata sa dilim, ng mga ngipin na matulis, at ng mga hiyaw na naririnig pa rin sa aming mga panaginip tuwing gabi. Ilang buwan ang lumipas, ngunit ang dilim ng Antique ay hindi nawawala. Isang gabi, sa parehong probinsya, may isa pang kwento na nagsimula, ang kwento ni Carlo, isang binatang nahikayat ng pag-ibig na magiging daan patungo sa parehong bangungot. Ako si Carlo, at ang aking karanasan ay parang pagpapatuloy ng mga lihim na iyon na nagmumula-mula sa mga baryo na puno ng mga anino at mga bulong ng mga patay. Noong ako'y 18, nagkaroon ako ng isang crush na tatawagin ninyong Elena. Siya ay ang uri ng dalaga na parang isang bulaklak sa gitna ng gubat, maganda, aakit-akit, at puno ng mga ngiti na nagpapainit ng puso, ngunit hindi ko alam na ang mga ngiting iyon ay maskara ng mga ngipin na matulis sa dilim. Isang gabi, inanyayahan niya akong maglakad sa isang liblib na baryo malapit sa kagubatan ng Antique, ang lugar na puno ng mga alamat tungkol sa mga nawawalang tao at mga tunog sa gabi na hindi mo maipaliwanag. Tunog na parang mga hininga ng mga gutom na kaluluwa. Halika, Carlo. Mag-stroll tayo, ang gabi roon ay puno ng mga bituin na parang mga mata ng mga ninuno, ngunit walang takot, sabi niya, ang kanyang ngiti na parang yakap sa gitna ng lamig ng hangin. Sumama ako. Hindi alam na ang kanyang pamilya ay ang susunod na anino sa aking bangungot. Pagdating namin, ang bahay nila ay matanda, yari sa kawayan na parang mga buto ng mga puno na hindi na nabuburi, ang mga dingding na puno ng mga galos na parang mga sugat mula sa mga hindi sinasabing laban. Sa loob, sumalubong ang isang amoy na hindi ko makalimutan, para bang may nabubulok na karne sa loob, na nagdudulot ng pagkahilo at kaba na parang may mga kamay na humahawak sa aking lalamunan mula sa dilim. Ang ina ni Elena ay nakatingin sa akin ng matagal, ang kanyang mga mata na makipot at mapanghusga na parang sinusuri ang aking laman bilang susunod na ulam. Ang kanyang ngiti na walang init na parang maskara ng isang hayop na naghihintay ng tamang sandali. Inutusan niya kaming kumain sa kusina, ngunit habang naghihintay, ang amoy ay lalong tumitindi, parang dugo at bulok na laman na halo-halo na nagdudulot ng pangingilabot sa aking balat na parang mga kuko na kumakalmot. Sa mesa, ang pagkain ay itim at nilalangaw,
puno ng mga uod na gumagapang na parang mga bulete sa isang bangkay na sariwa pa. Sa gilid, nakita ko ang mga lalagyan ng mga lamang loob, mga atay, baga, bituka na nakakalat, na may bahid ng dugo na hindi nabubura ng panahon, na nagliliwanag sa ilalim ng gasera na parang mga mata ng mga patay. Napasigaw ako sa loob-loob ko, ngunit pilit akong umiti, iniisip ang mga proteksyon na dala ko, mga bawang at asin sa aking bulsa, na sinasabing kontra sa mga aswang na gumagapang sa gabi. Maya-maya, nag-iba ang anyo ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagning ng pula na parang nagbabaga ng gutom, ang kanyang ngipin ay lumitaw na matulis na parang mga talim na handang piraso ang aking laman, at ang kanyang tawa ay nagiging ungol na parang hininga ng isang halimaw sa dilim. Halika, Carlo. Kumain ka, ang masarap na ulam ito ng nanay ko, ulam na sariwa at puno ng lakas mula sa mga hindi na makakabalik, sabi niya, habang inilalagay ang isang piraso ng karne sa aking pinggan. Nabiglang bumula at lumitaw ang isang daliri ng tao mula rito, na may kuko na matulis at madumi ng lupa mula sa libingan. Napasigaw ako, ngunit itinago ko ito, nagpanggap na ipis lamang ang nakita ko. Ngunit alam ko na, sila ay mga aswang, naghihintay ng aking laman bilang susunod na ulam sa kanilang madilim na ritual. Sa gitna ng gabi, dinala niya akong sa isang kubo sa kagubatan, ang tanging liwanag ay ang buwan na parang mata ng isang higante na nakatingin sa akin ng gutom. Sa loob, puno ito ng mga bangkay ng hayop, mga buto at balat na nakakalat, na amoy ng dugo at kamatayan na sumusuka sa hangin na parang hininga ng impyerno. Huwag kang matakot, Carlo. Ito ang aking pahinga pagkatapos kumain, pahinga na puno ng mga alaala ng mga hindi na makakabalik, sabi niya, ngunit ang kanyang anyo ay nagbago, mahahabang kuko na parang mga sanga ng puno ng demonyo. Matatalim na ngipin na kumikinang sa buwan ng liwanag, at mga mata na nagliliyab ng gutom na parang apoy mula sa loob ng kanyang katawan. Pinahiga niya ako, ang kanyang mga kamay na malamig na parang patay na laman, handang kitilin ang aking hininga at sakmalin ang aking puso. Mabilis lang ito. Masarap ka pa sa ibang mga nauna, iyong mga binata na nahikayat ng aking ngiti, bulong niya, ang kanyang hininga na amoy ng bulok na dugo at laman na hindi nabuburi. Sa sobrang takot, nagdasal ako, ang Ave Maria na paulit-ulit, habang pilit akong makawala mula sa kanyang mga kamay na parang mga ugat na humihigpit. Sa isang sandali ng kahinaan niya, tumakbo ako palabas, ang mga sanga ng puno na kumakalmot sa akin na parang mga kuko ng mga demonyo. Ang kanyang mga sigaw na sumusunod na parang mga ungol ng mga kaluluwa sa impyerno na naghihintay ng paghihiganti. Tumakbo ako hanggang sa bayan, sumakay sa unang tricycle na dumaan, at umuwi, ang aking katawan na puno ng sugat at pawis ngunit buhay, ang aking dibdib na kumakabog pa rin ng takot na hindi nawawala. Ang aking mga magulang ang sumalubong sa akin, at nangako akong hindi na ako babalik doon, hindi na magtitiwala sa mga ngiti na parang maskara ng mga halimaw. Ilang taon ang lumipas, ngunit ang mga alaala ay buhay pa, ang mga mata ni Elena, ang amoy ng kanilang bahay na parang bulok na laman, ang tunog ng kanilang tawa na parang mga daing ng mga biktima. Natutunan ko ang tapang sa takot, ang pananampalataya sa dilim, at ang pag-asa na sa bawat gabi, may liwanag na darating, ngunit ang dilim ng Antique ay laging naghihintay sa mga hindi mapagmatsyag. Hanggang dito na lang ang aking kwento, isang babala sa mga susunod na mapadpad sa mga kagubatan na puno ng mga ngiti na may mga ngipin sa likod, kung saan ang kagandahan ay maskara ng kamatayan at ang pag-ibig ay maaaring maging daan sa hukay.